na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Tapang mo bindalo tulpog sa babae lang, hindi ka na yata umubra. Panoorin niyo mga kababayan. I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you. Liar ka pala eh. Ha? Kakasuhan ka nga ng mga babae oh. For libel, because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Any clearance, Senator. Any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. By the Java board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. Damn lie. I can also sue you. Liar itong si Tolpog mga kababayan. Panoorin niyo pa itong video niya. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga tulfo na matulungin, ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid Baka mambabarang. ninyo, mga street lights, mga seawall, yung mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez. Kung gusto po ninyo, tuloy-tuloy po yung ayuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod. Wala na ho kayo siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit, di po ba? Ang tingin po kasi ng karaming mga kababayan natin, medyo alta sosyedad. Medyo mukhang mayaman po ang speaker. Well, hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na. Kung makikilala lang po ninyo ang ating pong speaker, may puso po. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga tulfo na matulungin, ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Kaya palakpakan po natin, Mr. Speaker, maraming Ayan po si Mr. Speaker, ang puring-puri ni Tulpo mga kababayan. Kung kayo daw po ay naniniwala sa kanilang magkakapatid, ay maniwala kayo na mabait, matulungin itong si Martin Romualdez mga kababayan. Naniniwala ho ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo na nagko-corroborate lahat ang mga sinasabi ng mga ex-marines patungkol po dito sa mga Tulfo at dito kay Mr. Speaker? Mga kababayan, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At mayroon po dito, binuking, napakaganda po ng mga inilantad na mga ebidensya ni Senator Marcolita dito mga kababayan. At ito pong si Senator Joel Villanueva nagsalita na po. Tiniyak niya at mukhang hindi po babaliktad. Mananatili po mga kababayan. Bakit? Yan po ang inyong matutunghayan at sasagutin sa videong ito. Kung hindi nyo po i-skip at papatapusin nyo po ang videong ito dahil mayroon pa pong pa-shoutout at mga magko-comment kung ano pong inyong masasabi, panoorin po ninyo ng buo ang videong ito. Samantala guys, nakikita nyo sa taas, live po yan ng subscribers count. No? Pag nag-subscribe kayo, makikita ka agad, madadagdagan yan, 377, 378. Kung inyo pong mamarapatin. Wala pong bayad yan ang magla-like, mag-share at mag-subscribe. Pag nakasubscribe na po kayo, pindutin nyo po ang maliit na bell, notification bell all, para lagi kong updated. Wala pong bayad yan, inuulit ko mga kababayan, at isang beses lang po ang pagsusubscribe, ha? Yung pagla-like at pag-share, yon. Yung like, isa lang din. Yung share, yon, marami pwede. Okay? So, again, mga kababayan, tunguhin na po natin. Ito po ang mga video kung saan ang pagbabanta nitong ni Bindalo Tulfo dito po kay Senator Alang Cayetano, malamang pati ba si Senator Marcolita. Isa po itong napakapanganib na mga pananalita mga kababayan, kasi mukhang mayroon na po tayong panibagong diktador
hindi na po doon sa sa Malacanang, kundi nandito na naman sa Senado, no, mga kababayan. Ito pong pagbida-bida at paggagaling-galingan nitong Mr. Bindalo Tulfo na to, mga kababayan, ay wala po ito sa tama. Wala po ito sa hulog. Wala po ito sa batas. Ito, panoorin po natin muna ang paliwanag dito ni Senator Marcolita, na napakahusay po ng paliwanag po dito ni Senator Marcolita kung ano po at talaga ang nangyari, mga kababayan. Ito, ano ang nangyari? Kasi di ba ang kanilang ginagawa, itinuloy po nila yung quorum kahit po 12 lang sila. Hindi po sila nag-adjourn. Pero mga kababayan, booking po sila dito. Bakit? Sapagkat yung ginawa nila na pagka-adjourn ng pagkaano ng quorum, pagkakaroon ng quorum, yun yung ginawa ni Soto. Naalala nyo yung nag-walk out sila, mga kababayan? Di ba kaya nag-walk out sila yung 10, naiwan si Soto, naging 12 na lang? Tapos ngayon, nagpa-adjourn si Soto kasi nga walang quorum. 12 lang yun, di ba? Ngayon, yung 12 nila, ginamit nila at nag-quorum sila. Yung unang ginawa na pag-walk out nila, dinignify nila yung pag-walk out nila sa pamamagitan ng in-adjourn nila yung quorum. Kasi 12 lang. Ngayon naman, yung pagpasok nila doon na 12 rin sila, nag-quorum sila. Pero same lang ang number, 12. Yung hindi pabor sa kanila, adjourn yan. Ngayon, dahil papabor sa atin ng 12, quorum yan. Ganyan po ang ginagawa nitong mga Bindalo, mga kababayan. 3 araw kayong hindi dumalo sa pagdinig ng sesyon, Sen, ano ha? At para bagang maaga na yung in-adjourn ang pagdinig ng Senado. Yan ang pinakamagandang tanong sa araw na ito, Jen. Opo. At ito ay may kaugnayan sa napaka-importanteng salita na dapat ay huwag makalimutan ng ating mga kababayang nakikinig ngayon. Opo. At sa lahat po ng mga kababayan natin saan mang dako kayo ng daigdig naroroon. Aha. Ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes po. Mhm. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Wala na po. Pero naiintindihan nating lahat yun. Yes po naman. Oo. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang bansa yun, Jen. Wala ho. Kabalintunaan na mangyayari. Yun lamang Sen, isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Ay, opo. Oho. Paano kaya kung buong lipunan na, Problemang malaki yan, Sen. isang pamayanan, isang komunidad, hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan, hindi na tayo mapapalagay nun dyan eh. Ninakawan ng katotohanan. Ano? Palagay ko wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat ang bawat pamamahala ng gobyerno dyan ay palaging nakasalig sa katotohanan. Yes di po ba? naman. Ngayon, tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Oo, yun ang ginagamit na laban sa inyo. Oo, nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout dyan, Opo. noong May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin nakatala dyan. na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito dyan, naulit sa ating panahon, Oo. 2026. So, 1949, Oho. 2026, Naulit ng 2026. mga ilang panahon yun, mahigitan na yun. Mga 80 years na yun siguro, Jen. Opo, mga So, ganun, wala pa naman siguro. Kumit kumulang po. Humigit kumulang 80 years ang pagitan. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron akong iniisip kasi. Sa akin palagay ngayon lang nangyari muna na ngayon lang ginamit yun eh. Ito yung walkout? Yung walkout eh. Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949, may tension din nun. Pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero
yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walk Na out. nangyari kasi ang mamaya sabihin natin yun namang hindi kami dumating ng 3 araw. 3 araw, opo. Ho. Yung walkout mga kababayan, pwede nating ikumpara nung 1949. Oho. Okay? Kasi noon sa Ang ganda nito mga kababayan, ang paliwanag ni Senator Marcolita. Ano ba ang paliwanag tungkol sa 3 araw na hindi po sila pumapasok, no? Kasi ito yung pinupunto nila, no, na itong mga Bindalo senators na hindi kayo pumapasok eh. Kaya kami nagquorum, di ba? Kaya kami nag-usap-usap dito kahit 12 lang kami, no? Pero ang masakit dito, ang matindi dito mga kababayan, kasi nga nagquorum nga sila pero in-adjourn din naman nila. Akala ko ba mayroon kayong gustong gawin dyan? Mayroon kayong gustong tapusin? Bakit nyo in-adjourn ka agad? Maliwanag mga kababayan na gusto lang talaga nila kuhanin ang liderato ng Senado. Political move lang po ito. Dahil may kinatatakutan po sila na maganap. At naganap nga, di ba? Yung tungkol sa 18 Marines. 10 din ang nag-walkout. Ganun po. Oo, Sa 10 history yun. mo, 19 mo. Historically, may kapareho eh. Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun eh. Ganun po. Yung Abilino kasi dyan, kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago Ang daw pala. presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, merong Sa mga hindi po nakakaalam, ginugil ko po si Jose D. Abilino ay taga Calbayog City, Samar. Kababayan ko pala ito. Kaya pala, may kalsada dun sa amin na GD Avellino. Siya pala yun. Naging Senate President nung araw. O, alam nyo na mga kababayan. Tapos si Jesus Cuenco, yung nakalaban niya, ay taga Cebu naman po yata mga kababayan. titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung pagkaka... Yung matandang Lorenzo Tañada, Oo. opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa korupsyon. Oho. Medyo naulinigan kaagad ni Ni ng Abilino. Senate President, Oho, Abilino. oho. So bago pa mag-umpisa, binang niya na yung gable. gable, oo. Oo, gable. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. Na-adjourn ka agad, oho. Nag-walk. Ayan mga kababayan, si Jose Abilino ay taga Calbayog City, Samar. At ito naman si Mariano Jesus Cuenco ay taga Cebu City, lalawigan ng Cebu. Yan dagdag ng impormasyon. Pagkatapos yung 10 kasama siya, nag-walk out. Oho. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walk out ninyo. Oho. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa eh. Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walk out. Nakukuha mo ngayon, ha? Baka Nakukuha mo. ginaya talaga nila pala, ano? O kaya lang mali sila dahil wala namang nawala sa amin. Oo nga. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Opo. O ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Oho, makulong. Para sa ganun, nung May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa The Hague, O, wala sa jurisdiction. 23 lang ang O, sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. May balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Senator Bato. Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13. Opo. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa, ay para sa ganon makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayun, so talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo, Hindi namin alam. hindi namin alam yan. O ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Bakit daw ho? Kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago absent kayo. Binoykot nyo raw. Hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. It was a legislative strategy. Strategy. Tuwan-tuwa nga sila doon sin eh. Naisahan daw nila kayo doon eh. Naisan daw kami. Oho. O yun akala nyo. O nung nag-walkout sila, kami naman, sinasabi nila nag-boycott daw kami. O yun na nga, Diyan hindi kami nag-boycott. Oho.
Bakit wala kami? O bakit nga po? Wala, 3 araw po eh. O ginamit lang namin ang nakasaad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Oho, ano po nakalagay, Sen? O, basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress, Oho. Neither house, oho. either Senate Or, or the House of Representatives, Opo. bawat isa sa inyo, sabi niya, Okay, oho. shall, Okay. without consent of the other, adjourn for more than 3 days, Oho. nor any other place than that which the two houses should be sitting. Oh, itagalog mo. Oho. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa Oo. ang Mag-a-adjourn. mag-adjourn Oo. ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. O eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano at Senate. Nakuha nila yung blue ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Oo. Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Ayun. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila eh. Oho, yun Hindi, pala. isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Oh. Kasi 13 eh. Opo. Ayun mga kababayan, ang isa sa 3 araw. pinakamalinaw na dahilan kung bakit nagpilit itong mga Bindalo senators, no, na mag-walk out noon, yung pala mga kababayan ay inaral na pala nila ito, naaral nila yung nangyari doon kay Quinco, Jose Abilino, no mga kababayan. Na ito pa lang pa si Jose Abilino, ginugol ko mga kababayan, ano ho? Siya pala ay pinakasikat na prominenteng pangalan sa sa Samar. Mas marami pa palang mga kilalang pangalan sa Samar. Boy na, iba na ang usapan yan. Dito mga kababayan, dito pala natin nalaman kung ano ang ibig sabihin, kung bakit 3 araw ang ginawa nila Senator Alan at saka Senator Marcolita na hindi muna nag-sesyon. Bakit? Kasi nga po, pag pumunta pala sila doon, matik na makukuha na po nila ang Senate presidency. Now, ano ang basihan pala? Hindi pala ito illegal o hindi pala ito absent, kundi ginamit din nila yung nakasaad din sa ating konstitusyon, yung binabanggit kanina ni Senator Marcolita, na hindi dapat tataas sa 3 araw na po pwede kayong gamitin itong parang katulad ng ginawa nila, parliamentary, di ba? Yung parliamentary na pag-walk out nila. Sila ang gagamit, okay lang. Pero pagka ang kasamahan nila at kalaban nila, yung mga Obedalo. Yan. Obedalo versus Bindalo. Yan. Tawag natin, maganda yan mga kababayan. Yung Obedalo, no, ginamit yung sang-ayon sa batas. Ito naman mga Bindalo, gumamit din ng sang-ayon sa batas. Pero nang gumamit na yung Obedalo, nagalit itong mga Bindalo. Palakpakan natin. Palakpakan natin. At hindi pa tapos ang galit itong Bindalo na to, nagbabanta mga kababayan dito nga kay Senator Marcolita at dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Ang tapang mga kababayan. Para namang hindi lang hiram sa taong bayan ang kanyang kapangyarihan dyan. No? Parang hindi niya hiram lalo na sa mga DDS or DDS supporters or siguro baka dyan sa Smart Comelec, di ba? Di ba? Kung tutukusin mga kababayan, itong si Tulfo hindi naman tumanalo-nalo eh. Di ba? Ngayon na lang ito nanalo mga kababayan. Siyempre, biruin mo ba naman
lahat ng malita eh. 'Di ba? Nandun kay Romualdez eh. Hati-hati sila nga lang. Siyempre para walang kibo, parang walang palag mula doon sa presidente hanggang sa pare. Grabe ano mga kababayan. Kaya naman pala sama-sama napakaiingay nito mga inayupak na ito kasi nga po magkakasabwat pala itong sindikato na ito para pagnakawan ang mga mahihirap at ang tax ng mga OFW. Nako. Tingnan nyo mga kababayan. So alam na natin maliwanag sa sikat ng araw na ang ginawa ni Senator Alan Cayetano ay hindi po ito illegal. Nakaayon po ito sa ating konstitusyon, nasa rules. No? Katunayan nga, may nabanggit pa si Senator Marcolita noon, pwede pala pilitin yung mga nag-walk out noon, ayon din yan sa batas, nasa rules din po yan ng Senado. Pero hindi na ginawa kasi nga hindi po basag ulo ito pong sila Senator Marcolita at saka si Senator Cayetano. Hindi po sila mga bindalo. Sila po ay mga grupo ng Ubidalo. Pero itong mga bindalo mga kababayan, ito po ang kanilang mga sinasabi ngayon, no? Galit na galit, G na G mga kababayan, dito nga po kila Senator Marcolita, Senator Cayetano at sa iba pang mga senator na mga Ubidalo. Palibasa, hindi po talaga po pwede magsama ang bindalo at ang Ubidalo. Sa Tagalog, ang sumusunod sa batas at ayaw sumunod sa batas. Or yung gustong tuwid na batas, ito naman baluktot na batas. Pili na lang kayo dyan mga kaubayan kung saan kayo. Sa baluktot na batas o sa tuwid na batas, papanig. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing. Paano ka naging legitimate chairman ng komite? 12 lang ang ginawa ninyo dyan na quorum. Nag-walk out nga kayo, di ba? Pina-adjourn nga ni Soto yan eh. Di ba mga kababayan? 12 lang sila noon eh. Pina-adjourn nga eh. So hindi po nakapag-quorum. Kasi 12 lang eh. Pero ngayon, itong 12 na sinasabi mo, ito yung legit. Wow! Bindalo ka talaga. Bindalo ka talaga, Tulpog. Di ba mga kababayan? Bindalo na bindalo talaga ito si Tulpog. Grabe Grabe. As in, akala mo kung sila lang ang makapagbindalo, okay na okay lang sa taong bayan. Noong May 26, 2026, Jen, yung mga members ng Bendalo, Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Opo. Tama. Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun dyan, natatandaan ko, 11 kami. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, Opo. 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa Yes. magitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato
O kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Oh. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So Yes, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel. at saka si Senator Chis. Dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Oo. Ngayon, mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. Pag-participate sa namang pagdinig. Samantalang wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na pangangailangan o consequence na hindi pwedeng makarating physically. Kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, o kaya biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng ganon sapagkat na-cancel ang mga flight. Sila naman makakagamit nung. Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun nga sinabi nung isang senador. Oh. Yan mga kababayan. So, ang nangyayari po talaga dito, politika. Politika lang po talaga ang habol nila at ang kinatatakutan po nila itong Blue Ribbon na magtuloy, no? At ito nga, nagbabanta na kikwilyuhan daw niya itong si Senador Cayetano, mga kababayan, kikwilyuhan. Tama ba yan? Tama ba yan na sabihin ng isang senador? Tama ba yan mga kababayan? Ulitin nga natin itong kanyang parang hindi ito magandang pangitain mga kababayan sa ating politika. Parang pinapahiwatig lang nito na kami na lang ang batas. Yung bindalo namin, yung baluktot na batas namin ang dapat masunod dito. Ganito po ang mensahe nitong ni Erwin Tulfo dito mga kababayan. Napakapanganib po nitong mga tulpo na ito. Napaka-risky, no? Napaka-risky po magsalita. Napakawala pong galang, walang respeto. Oh, walang respeto sa mga matatanda, mga kababayan. Na maghihiring-hiringan kayo dyan. Maghihiring-hiringan kayo dyan. Illegal nga kayo eh. Kayo nga ang illegal, tanga. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng bibit-biting kita, kikwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Yan, maganda ito, magaganda nga. Maganda ito mga kababayan. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaanuhan nito, katarantaduhan nitong Erwin Tulfo na ito mga kababayan. Dahil mismong si mismong si Senator Padilla, sinabi niya, sige, ito, di ko alam mga kababayan kung kumpirmado ba ito ha. Ito nakita ko lang kasi sa post nitong Adel Masinigra, Quezon Go. Hindi ko alam kung siguro ano ba ito, sinabi ba ito ni Senator Robin. Paki ano nyo lang mga kababayan, hindi ko wala na kasi akong panahon para hanapin pa ito, no? Pero dito, ayon dito sa post nito, no, mga kababayan, ayun, kita nyo naman. Try me, unahin mo ako kung talagang matapang kang hinayupak ka. Hindi ko alam kung talagang sinabi ito ni Senator Robin ha. Ayon dito kasi kay Tulfo, hindi ako papayag na maghiring-hiringan kayo dyan. Kahit senador ka pa, ipapa-aristo kita, try me. So, ayan, napakinggan naman natin. Diba? Kikwilyuhan pa nga niya, diba? Sino ang kanyang kikwilyuhan? Si Cayetano. Ito, sabi pa rin ni Senator Robin, ang taong matapang ay hindi ngawa ng gawa. Ginagawa niya na lang. Mag-uutos ka pa ng usaa, wag na. Gawin mo na diretsyo. Kwilyuhan mo na agad, tapos isama mo ako. Dahil kung magpatawag man ng hearing ulit, si SP Cayetano, tiyak 100% dadalo ako. Ayan mga kababayan. Kung totoo man ito ha, hindi ko alam kung
gaano katotoo ito mga kababayan na post po ng isang netizen na hindi natatakot itong si Senator Robin Padilla sa banta ni Bindalo Tulfo na pag nagpahiring si Senator Cayetano ay sasama daw siya at hindi siya natatakot, no? Try me, unahin mo ako kung talagang matapang ka, Bindalo Tulfo. Alam nyo, kung ako ito hindi ko pa kung ako senador, bakit ako magpapano dito kay Tulfo? Parehas lang naman tayo binuto ng taong bayan. Di ba? Parehas tayo may mga milyon-milyong naniwala sa atin. Tapos kikwilyuhan mo ako? Ano ka? Ano ka, hari? Nabili mo ang Pilipinas? Ipapahiya mo yung bumuto sa akin? Naniwala sa akin na kaya akong ipagtanggol? Abay. Sa tingin ko mga kababayan, hindi man to totoo, pero sa mga senador na nakakaintindi at alam nila ang kanilang kakayahan, abay hindi rin dapat basta-basta ka magpapakwilyo. Ano to? Bata-bata? Ano to? Ano ka lang? Bakit? Siya ba yung may sa'yo? Siya ba yung dahilan kung bakit naging senador? Para kwilyo-kwilyuhan? Napakawalang hiya nitong ni Bindalo Tulfo mga kababayan. Kaya ang bubuto pa sa mga Tulfo talagang napakawalang kwentang mag-isip ninyo, no? Napakabubobo ninyo, napakagagago ng mga utak ninyo. Mas gusto ninyo yung baluktot na batas kaysa sa tuwid na batas. Di ba mga kababayan? Mayroon na nga tuwid Pupunta ka pa talaga sa baluktot. Yan si Tulfo. Yan ang mga Tulfo. Aside pa rin yan sa kanilang mga issue na personal. Hindi na natin pag-uusapan masyado yung personal. Pero tingnan nyo ito mga nag-trending noon mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano talaga ito kawalang hiya. Mismo kapitbahay niya yan, no? I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Any clearance, Senator. Any clearance, Senator. Tamimi ka dyan, tulpog. Hindi ka makapalag. Mga babae lang yan. At dito naman, kitang-kita ang pagyayabang niya dito kay Martin Romualdez, mga kababayan. Mr. Speaker, Ayan, Mr. Speaker Martin Romualdez. Yinayabang talaga niya ng kanilang amo noong mga panahon na yan. O ito pa, isa pang kanyang kapatid naman, ito pa si Marites at mga away mag-asawa lang alam sa buhay. Ano sinasabi niya rito? You know what I noticed, Senator? Parang yung staff po, sila po ang nalalagay dito sa alanganin. Like what happened today, sir. Ayaw papasukin yung 18 Marines dahil yun po ang utos ni Senator Erwin, di ho ba? Right. But yet, Senator Pia is saying that I am the committee chairman of the Blue Ribbon Committee. So hindi na po alam ng mga tao, ng staff ko anong gagawin. To the point that, bumaba si Senator Pia, kinuha niya po yung, sinamahan niya yung 18 Marines, kapit-bisig po sila hanggang umakyat po sila sa was it the I forget which room that was kung saan sila nag-hearing. Well, Pinky, wala naman sa posisyon si Pia maging si Alan kasi nung Wednesday we declared all positions vacant at nag-elect na kami ng mga bagong chairman sa different committee. So out na talaga sila. Yun nga lang hindi lang matanggap. And then once after we did that, we were immediately recognized by the House of Representatives. We were recognized by the Executive. Tapos meron kami hawak na jurisprudence para pakita na illegal itong mga ginawa namin. Ano daw mga kababayan? Para pakita na illegal itong mga ginawa namin, sabi tuloy mo. Jurisprudence para pakita na illegal itong mga ginawa namin. Illegal itong mga ginawa namin. Illegal itong mga ginawa namin. You know what I Ano mga kababayan, si Tulfo mismo, nadulas dito. Illegal itong ginawa namin. Executive. Tapos meron kami hawak na jurisprudence para pakita na illegal itong mga ginawa namin. Illegal itong mga ginawa namin. Illegal itong mga ginawa namin. Illegal pala mga ginawa ninyo, Tulfog. Ayan mga kababayan, si Tulfo na mismo ang nadudulas. Illegal naman po talaga Dahil yun nga yung dahilan, no? Na kanilang pag-walk out para maging 12 na lang at walang quorum. Na-adjourn ang Senado noong nag-walk out sila dahil 12 lang.
So kung nagquorum, tinuloy ni Cayetano at ng 12 na mga senador kasama si Tutasin sa 12 kasi wala pala, hindi nagpakita doon si Chis Escudero, yung pala ay nandoon na pala, nag-iiyak-iyak na yata sa babaeng ahas. Nandoon na pala, bumalik na pala sa kanyang mama. Ito talaga si Kilay, oh. Nakabawi ka na sana eh. Oo. Talagang nilulubog nito mga ito yung kanilang mga karer, mga kababayan. Ito mga tol po, siguro, no? Ito, fearless forecast ko lang ito. Siguro, 2028, mananalo pa rin ito, no, mga kababayan. Mananalo pa rin ito kasi hawak pa nila lahat eh. Pero pagdating ng si Inday na maging presidente sa 2028, lahat po ng mga dilawan na ito, markado na lahat. Wala na pong mananalo dito sa mga ito. Kaya ngayon mga kababayan, pansinin nyo, lahat na lang ng paraan, kahit illegal na, ginagawa nila. Para ano? Para wag lang makabalik ang mga Duterte, mga kababayan.